Hi guys! Another day, another mini vlog. Kaya eto't samahan nyo na naman kami ni Buyok sa panibagong araw ng aming pagpalaot. Mag-aangat nga pala si Buyok ngayon ng Skylab mga mare dahil kukuha nga siya ng isdang kanduli na ihahalok nga namin sa aming gagawing burong kanin at isda. Kaso pagdating nga namin doon sa aming pamalakaya ay nagulat nga kami dahil napakaraming water lily. Nag-iisip na nga si Buyok kung paano nga niya matatanggal yung mga water lily at talagang namomroblema nga siya. Lumakas kasi yung amihan nitong nakakaraan kaya nga yung mga water lily sa kabilang nayon ay nagsilipat nga dito sa amin. At dahil lumakas nga ang amihan at napakaraming water lily dito sa katabi ng aming pamalakaya ay hindi na nga kami makahuli ng ayungin dito sa aming angatan. Sinimula na nga ni Buyok na angatin itong aming cage mga mare at medyo nahirapan nga siya dahil siya nga lang mag-isa at mabuti na lang talaga at dumating nga yung tatay niya para tulungan nga siyang magpili ng mga isda. Kanduli nga ang iuwi namin ngayong araw dahil ito nga ang isasahog namin sa aming buro. Pwede naman kahit anong klaseng isda mga mare pero mas nasasarapan nga kami dito sa isdang kanduli. Noong araw nga daw ay dalagang nilalagay ng matatanda sa burong kanin at isda pero ngayon nga ay natutunan na nga rin itong isdang kanduli dahil siguro kukunti na nga lang yung nahuhuling dalag. Marami kasi talagang nahuhuling isdang kanduli dito sa amin at talagang makakaipon ka ng isang bangka. May nahuli nga rin kami na isdang ahas na kung tawagin nga dito sa amin ay duhol. Naku mga mare, matindi nga ang tinakot ko dyan at talagang pasensyahan na lang talaga kapag kahinagisan ako niya talagang away at kagulo. May nahuli nga rin kami mga mare na pangilan-ngila na si Milya ng bangus at sabi nga nitong si Buyok ay baka daw may nasiraan ng fish pen. Kaya naman ang ginagawa na nga niya, inihahagis na nga niya doon sa aming ipunan para nga daw pag lumaki ay may maiulam kami. Napakarami nga rin naming huling ayungin, si Milya ng tilapia at mga kanduli. May pangilan-ngilan nga rin kaming huling biya at hipon kaya sabi nga ni Buyok ay iipunin nga niya para may maiulam nga kami at maigataan. Lahat nga daw ng mahuli naming si Milya ng tilapia mga mare ililipat nga namin doon sa aming cage sa bandang laot. Halos puno na kasi ang cage namin dito sa baba mga mare at baka magkamatay pa kapag dinagdagan. Nililipat na nga rin ni Buyok yung mga similya ng tilapia na nahuli namin ngayon at maya-maya nga ay papalaot na nga rin kami. Malaking bagay rin kasi itong mga nahuhuli naming similya ng tilapia mga mare dahil hindi na nga namin ito bibilhin at napakamahal nga ng similya ng tilapia ngayon. Malalaki na rin kasi itong mga huli namin kaya sabi nga ni Buyok ay mabilis nga daw namin itong mahahango. Noong nakaraang taon kasi mga mare ay nakaipon din kami ng mga similya ng tilapia pero hindi nga ganito kalalaki at bangliliit pa nga noon. Kaso nga lang mga mare ay hindi nga kami sinuwerte dahil nagkamatay. Swertihan lang talaga ang pagnenegosyo dito sa laot kaya kailangan ni nakahanda ka nga kung ano't ano man nga ang mangyari. Pagkarating naman namin sa laot ay binuksan na nga ni Buyok ang pinakadulong part ng aming cage at doon nga ay pinaglalagay na nga niya yung mga similyang huli namin. Kung napapansin nyo nga sa video ay parang walang mga lambat dito sa bandang laot pero ang mga cage nga dito ay mga nakalubog. Sabi nga ni Buyok ay dadagdagan pa nga daw niya mga tulos ng aming cage dahil kakaunti na nga ang tulos nito. Kailangan kasi nito ng mas maraming tulos para nga mas matibay para kung ano't ano man nga ang mangyari kung may dumating man na malakas na bagyo ay hindi nga ito madadala. Pagkatapos namang mailagay ni Buyok ang mga similya ng tilapia doon sa aming cage sa laot ay umuwi na nga rin kami dahil iintindihin naman namin ang buro. Hininaina na nga ni Buyok itong mga isda at hiniwa-hiwa nga lang niya ng ganyan. Tapos inilagyan na nga rin niya ito ng maraming asin pero bago nga namin ito ilagay doon sa aming burong kanin ay huhugasan muna namin para hindi nga ganoon kaalat. Nakadalawang hugas nga kami dito sa mga isda mga mare at pagkatapos ay nilagay naman namin ito sa salaan para tumulo nga ang mga natitira pang tubig. Nakapagburo na nga rin kami ng kanin at pang-apat na araw na nga nito ngayon. Nalagyan na nga rin pala namin ito ng isda kaso nga lang ay kokonte kaya sabi ko nga ay dagdagan. Mas masarap kasi dito mga mare yung may nangunguya-nguya ka nga na buo-buong isda at talaga namang napagkakayami. Isang buong gabi pa nga namin itong buburuhin at kinabukasan pa nga namin ito iluluto. Kinabukasan naman mga mare maaga nga kaming gumising nitong si Buyok dahil iluluto na nga namin itong burong kanin at isda. Habang inaayos nga namin itong aming paglulutuan ay piniga naman ng nanay itong niyog. Mas maraming gata nga daw ng niyog dito ay mas masarap kaya naman dinagdagan na nga namin ang aming bili. Nang uminit na nga ang aming talyasi ay ibinuhos na nga ni Buyok itong buro. Masasabi mo nga na maganda ang pagkakaburo kapag ka ang kulay nito ay puting-puti at walang amoy. Hinipan na nga ni Buyok itong aming kalan dahil ayaw ngang umapoy at parang basa ang aming panggato. Kung napanood nyo nga yung mga vlog ko tungkol sa buro mga mare ginigisa pa nga namin iyon pero this time ay pakukuluin lang namin ito at lalagyan na nga lang namin ng mga pampalasa. Nilalagyan nga rin pala namin ito ng food coloring mga mare para mas gumanda ang kulay at hindi magmukhang suka. Nalagyan ko na nga rin pala ito ng food coloring, asukal at kaunting asin at ngayon naman ay nilalagyan ko na nga ito ng maraming kakanggata. Diyos ko mga mare, naaamoy ko pa nga lang ito ay talaga namang takam na nga agad ako at gusto ko nang tikman. Paborito ko kasi talaga ito mga mare at pinapartneran ko nga ito ng pritong isda. Nilalagyan nga rin pala ito mga mare ng
ng kangkong pero ito nga ay meron ng labong kaya pwede nang hindi. Pwede nyo bang i-comment sa comment section kung nakatikim na ba kayo ng ganitong klaseng buro at i-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakakaabot itong aking mga video. Kaya naman kung nagustuhan nyo nga ang video na to ay baka naman pa-heart at pa-share at syempre pa-follow na rin po. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood.